Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa Kabuhayan at Negosyo. Ang programa nagbibigay inspirasyon at kaalaman sa mundo ng pagninegosyo at tagumpay. Ngayong araw po makikilala natin ay isang negosyanteng nagpatunay na ang tagumpay ay nagsisimula sa sipag, talino at paniniwala at ang teknolohiya ay kayang baguhin ang buhay ng marami. Mula sa simpleng pangarap na simula at mahirap na kabataan, iningatan niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng edukasyon, diskarte at walang sawang pagsisikap. Siya ang utak at tagapagtatag ng Sir Technology Inc., isang kumpanyang kilala sa paglikha ng makabagong sistema para sa HR, accounting, cloud at digital solution na tumutulong sa libu-libong negosyo sa Pilipinas at hanggang umabot sa ibang-ibang bansa tulad ng Singapore. Isang tagapagtaguyod ng inobasyon, sistemasisyon at malinis na pamamahala sa negosyo. Walang iba kundi si Sir Cert Guru, founder at CEO ng Cert Technology. Welcome po sa Kabuhayan at Negosyo, Sir Cert. Magandang hapon po. Opo. Sir At Danny. karangalan po namin, mga taga-suporta, taga-subaybay po ng Kabuhayan at Negosyo na pinaunlakan nyo ang aming imbitasyon dito sa Kabuhayan at Negosyo. Pero bago po ang lahat, Sir, baka po pwede mong ibahagi sa amin yung kabataan ninyo. Sino po ba si Sir Guru? Ay, maraming salamat po, Sir Danny. Si Sir Guru po ay isang bata na lumaki din sa hindi naman mayamang pamilya. So nagsikap po. Lumaki po ako na nagtatrabaho sa isang maliit na tindahan ng aking magulang. So ang nangyari po noon, nagtitinda po kami ng sago, gulaman, saka palutang. So nung bata po ako yung pinagluluto ng aking magulang ng sago. Ang pagluluto po ng sago ay isang mahirap na proseso. Nung araw? Nung araw po. Pero ngayon po kung nakikita niyo yung milk tea, madali lang iluto. Na-innovate na rin eh. Yes, opo. Meron po 2 beses po siya iluluto. Hahaluin niyo siya every 10 minutes para hindi magdikit-dikit. At pagdating ng gabi, iluluto niyo siya uli para maging buo na yung sago. At pagdating po ng madaling araw, isasalin niyo siya sa mga timba. Lalagyan niyo sa kariton, itutulak siya papuntang palengke. Araw-araw po yun. So, ikaw talaga ang gumagawa. Opo. Ikaw, naka-assign sa'yo yung task na yun. Yun po yung naka-assign sa akin. Kasi po, 5 po kami magkakapatid. Nung panahon na yun, ako po yung panganay. So, yung mga gawaing mabibigat sa akin po naka-assign. Bali, ang mga parents nyo po ay mga negosyante rin po? Ay, hindi po, sir. Ang parents ko po ay ang tatay ko po ay government employee. At ang mother ko po ay, yun nga po, nagtitinda po kami sa palengke nung panahon na yun. Opo. Ang maagang karasan ninyo sa buhay at hamon nung bata po kayo, ito ba ay naka-influensya kung nakaabot ka na sa tagumpay ng negosyo mo? So, sa pagiging nung bata ako, na pagiging maranasan yung mga ganong klase ng paghihirap, naging training po sa akin ang mga bagay na yon para po, ito nga po, hanggang lumalaki ako, naging consistent ako sa ginagawa ko. So, nagiging negosyante ako sa maliit na bagay dahil nagtitinda ako ng maliliit na produkto dun sa aking mga kaeskwela. Hanggang nag-graduate po ako, during college po, ang ginagawa ko yung thesis ng aking mga classmate. Pang suporta sa aking matrikula. So, since magaling po ako sa programming, yun po yung naging option ko para maging negosyante. Opo. So, naging IT po ako. So, kayo po ay nakapagtapos ng Computer science computer science. Anong school po yun? sa AMA Computer College po, dito sa Makati. Nung bata po ba kayo, Sir, naisip mo ba na magiging isang negosyante ka or magiging innovator ka balang araw? Wala po sa pag-iisip ko yun since nga po tayo ay lumaking mahirap. So, ang pangarap lang natin ay magkaroon ng magandang trabaho, which is nagkaroon naman po tayo.
Tayo ay naging isang IT manager ng isang manufacturing company. So yun po yung unang-unang trabaho ninyo after graduating sa college. Yes po. Sa pagiging IT manager po o naging IT profession, natutunan ko po lahat ng function ng pagiging IT, katulad po ng programming. So doon po sa company na pinasukan ko, pinag-aralan ko po lahat ng sistema ng kada department. For example po, ang sales department, paano sila nagbebenta. So pinag-aralan ko paano magbenta yung isang empleyado doon. Then sa finance po, ginawa ko yung financial system nila. So natutunan ko kung paano yung compute yung incoming and outgoing cash flow nila. Pagdating naman sa production, natutunan ko po kung paano i-compute yung mga ingredients ng isang tinapay. At nagawa ko po yung buong sistema na yun. Dahil po doon, natutunan ko nang gumawa ng program or software ng isang company, natutunan ko na rin paano mag-manage ng isang kumpanya. Ikaw ba, Sir Cert, ay bago ka ba pumasok sa corporate world, ikaw ba ay sumubok din na magtayo ng sarili mong negosyo? Yung ika nga ay maliliit na negosyo? Opo, nagkaroon din po ako ng computer shop. Yun pong mga gaming shop. Opo. So tumagal lang po siya ng 1 taon dahil nalugi po. Pagkatapos po noon, nag-try rin po ako na magkaroon ng milk tea sa SM Santa Rosa. Tumagal po siya ng 3 taon. Pero tumataas po yung renta. So sabi ko, hindi naman kakayanin na nung kinikita ko. So isinara ko rin po. Nagsubok na rin po akong magtayo ng salon. Kasi meron po ako isang empleyado na technician ko at gusto kong matulungan yung kanyang asawa dahil walang trabaho. Sabi ko sa kanya, magtayo tayo ng salon, hati tayo sa kita. Pero dumating po ang pandemic, nagsara din po siya. So ibig sabihin na bago ka umabot dito sa tuktok ng tagumpay ay ikaw ay nakaranas din sa mga failure na mga maliliit na negosyo na pinasukan mo. Opo, sir, marami pong failures akong naranasan bago ko nakamit kung nasaan ako ngayon. Ano ba yung mga natutunan mo nung bata ka pa na tumutulong ka sa negosyo ng pamilya at dito sa mga pinagdaanan mo na failures sa mga businesses na pinasok mo at kailan mo ba talaga na-discovery ang hilig mo talaga ay nasa technology? Ayun po. Nung bata po, mahilig ako magkutingting ng kung ano-ano, base doon sa mga napapanood ko sa TV. So, ginagaya ko. For example, paano gumawa ng flashlight. Since mga 7 taon pa lang ako noon. So, nagagawa ko naman po. At tulad po ng kwento ko kanina, ako po yung inuutusan ng magulang ko every time na paglulutuin ng mga paninda namin. So, ginawa ko siya parang training. Hindi ko siya inisip na, ano ba to, inuutusan ako ng magulang ko, pinahirapan ba ako? Hindi po. Sa akin, ginawa ko siya as parang training. Every time na utusan nila ako, ginagalingan ko, ginagandahan ko talaga yung paggawa ko. Para nga po, maging expert ako doon sa isang ginagawa ko. Na naka-assign sa'yo. Yes. So, habang lumalaki ako, yan, natutunan ko na rin po maging programmer. So, meron akong nakukuhang mga kliyente. Sabi niya, for example, yung classmate ko, Sir, gawin mo naman yung thesis ko. So, ang nangyari noon, nagawa ko siya. So, maganda yung grade niya. Naisip ko, bakit hindi ko gawin siyang parang negosyo para rin makatulong sa akin? So, ginawa ko na po yun. Sila na yung lumalapit sa akin kasi word of mouth. So, naging ano ko na yon, naging support na sa aking kabuhayan. Ngayon naman po, so binabayaran ka ng mga kaklase yes, mo opo. habang ginagawa mo yung kanilang mga thesis? Opo. Nung nakagraduate po ako, yan, ginawa ko pong sideline yun. So, after ng 8 hours na work ko, meron akong mga kumpanya na pinupuntahan. Nire-repair ko yung mga computer nila. So, para pandagdag din sa gastusin ko. So, hanggang po dumami na siya ng dumami. Meron pong one time na ito rin, nung naka-establish na ako ng negosyo, at nabanggit nyo rin po na nag-fail ako. Tinry ko po yung kumpanya nga, yung Cert Technology, itong current ko. So bumili ako ng
office dito sa Makati gamit yung aking sweldo Sa kumpanya. kumpanya. Oh. So, ang binabayaran ko po noon, time na yun, is around 35,000. So, imagine nyo po, sa buwan-buwan na yun, hindi ko yung kakayanin kung wala akong kliyente. So, nangyari nga po, yung panahon na yun, nawalan ako ng kliyente. So, inisip ko, sabi ko sa sarili ko, paano ko babayaran itong monthly? Paano ako makakasurvive? Ang ginawa ko po, pinarentahan ko yung 4 na table ko ng tigpa 5,000. Co-working, kumbaga. Plus yung isang kwarto, opisina ko. Per table. Opo. So, ang nangyari noon, meron na akong 20,000. Yun na lang, 15,000 ang bubunin ko galing doon sa sweldo ko. Nakasurvive po ako. Hanggang dumami po yung kliyente. Pero noong time po noon, inisip ko na sumuko. So naisip mo rin yun na parang hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya. Parang gusto ko na lang maging full-time na negosyante. Empleyado. Empleyado na lang. Empleyado na lang. Pero, fortunately po, dahil sa aking misis, sa mga kasama ko nung mga panahon na yon, pinush nila ako para maging negosyante talaga. So kasi po, sabay yun eh. Negosyante na ako, at the same time, empleyado pa rin ako. So hindi kaagad-agad kahit medyo kumikita ka na, may mga client ka, hindi mo kaagad-agad iniwanan yung trabaho mo, yung Hindi po. full-time ano mo. Ano ba? You are a manager of a company? Or IT manager po ako nung panahon na yon. So, paano ba naka-apekto yung pag-aaral o mga mentor sa pagpasok ng tech industry at ito talaga yung napili mo na kurso? Ikaw ba ay hindi mo kinonsider na baka ito yung maging civil engineer or ibang kurso na gusto mong kunin during your college days? Actually po, nag-umpisa pa ako ng college is physical therapy. Kasi yung influensya Gusto mo mag-abroad? Gusto ko pong mag-abroad. Yun po yung influensya. Pag ikaw ay nursing, pag ikaw ay physical therapy, makakapag-abroad ka. Yun ang sinasabi sa akin ng mga kamag-anak ko. Malaki ang sahod. Malaki po ang sahod. Kaya lang po, nung first year college ako, lagi akong bagsak sa mga major course kasi mga pag-aaralan mo yung palaka. Hindi yun ang passion mo eh. Hindi po yun ang passion natin. So, ang ginawa ko, nag-aaral ako ng physical therapy, pero pag break time, nagko-computer ako. So, nasa computer pa rin yung aking Passion, oo. Come second year college, sabi ko sa magulang ko, Nay, magpapalit akong course. Gusto ko pong maging computer science. So, pumayag naman po siya. Kaya ako napalipat ngayon dito sa Makati. Ano yung unang karanasan mo, sir, sa paggamit ng computer or dito sa mga digital tools? Medyo po, syempre, galing po tayo sa bata tayo, wala tayong laruan. Calculator lang? Or? Calculator lang. Medyo nangangapa po ako noong panahon na yon. Pero syempre po, dahil din sa impluensya ng mga kabarkada, na puro IT din, unti-unti po natutunan natin. At yun nga po, eventually nakakagawa na tayo ng software noong mga panahon na yun. Oh, sa pagtatrabaho mo ba sa corporate world, ano yung unang trabaho mo at ano yung natutunan mo rito sa trabaho mo na talagang na nagamit mo rin na sabi balang araw ay pagsasariling negosyo na lang ako? Sa unang trabaho ko po, pinagawa nila ako ng isang HR solution. Yung HR solution po, ayun po yung 201, timekeeping, payroll, recruitment, hanggang performance evaluation. So, natutunan ko po doon is paano yung software na yon i-compute yung timekeeping, time in and out. Tapos, paano pag-compute yung payroll ng isang empleyado. So, yun po yung mga natutunan ko sa isang kumpanya na ganun pala, kung gusto mong mapadali yung trabaho ng isang empleyado, gumawa ka ng software, lahat ng ginagawang manual ng empleyado, i-program mo. Kaya po, nung time na yon, nabuo ko yung HR solution ng isang kumpanya na yon. So ano talaga yung nagbigay sa'yo, sir, ng inspiration para ang CERT Technology Inc., itinayo mo ito 2008. 2008 po. So ano talaga yung inspiration na, ito talagang tamang oras na ito para umpisahan ko na to?
Noong 2008 po kasi na-terminate ako Na-terminate ka. doon sa isang kumpanya na yan. Okay. Paano ka naman na-terminate, sir? Meron po akong nagawang hindi maganda. Okay. Okay. Na-terminate po ako. So, ang ginawa ko nung habang terminated ako, syempre naghahanap tayo ng bagong trabaho. Eh, hindi po ako matanggap. Since mayroon naman akong mga sideline, yan, ang sabi ko, bakit hindi na natin gawin siyang legit na negosyo? So, noong 2008 po, pinaregister ko na siya sa DTI as Cert Technology Sole proprietor. Trading. Opo. Noong time po na yon, meron lang akong 2 kliyente. Yon. Doon po nagumpisa. Dahil din po sa kahirapan, yun ang naging inspirasyon ko. Dahil nakikita ko yung mga tech company nagiging milyonaryo o maasenso. Eh, since tayo ay IT, bakit hindi ko sila gayahin kung ano yung ginagawa nila? Correct. Paano ka nagsimula rito sa Cert Tech at baka pwede mong ikwento sa amin yung naranasan mo during the first year operation mo? First year operation po ng Cert Technology since noong time na yun po, yun nga po, na-terminate ako. Pero nabalik din ako doon sa company na yun kasi yung ginawa ko pong sistema sa kanila, walang iba na alam kung paano i-maintain. So, pinabalik ka nila? Bumalik po ako. So, nag-continue po. So, ginagawa ko po yung negosyo ko at the same time, empleyado pa rin ako. Pero during my first year sa Cert Technology, yan po, medyo marami pong struggle. Siyempre, meron po tayong wala tayong kliyente. Yan. Tapos, maraming reject. Kunyari, nag-program ka, tapos, i-install mo sa isang company, so may mga rejection from the client. So medyo struggle po nung panahon na yon. Ikaw ba nung nag-start ka cert ng negosyo mo, nangailangan ka ba ng malaking puhunan? Paano mo na-resolve yung problema sa puhunan sa pagtatayo ng negosyo? Sa programming po, wala pong puhunan. Okay. Pero po sa pag-resell ng mga PC reselling, nagbebenta tayong computer, yun po ang kailangan doon, malaking puhunan. So ang ginagawa ko po, meron po akong credit card. So around siguro 30,000 yung credit limit. Bumibili ako sa Manila ng mga component ng computer. Tapos po, babiyahe ko yon. Since wala tayong sasakyan, magre-renta tayo ng van o kotse o taxi. Iuwi doon sa Cavite from Manila. I-assemble ko po yon. Pagka-assemble ko, i-deliver ko naman sa isang kliyente, naka-tricycle. So, binabayaran ako. Magdadagdag ako ng konting markup. So, using my credit card po, yun ang naging puhunan ko. Or initial capital ko para mag-start akong magkaroon ng PC reselling. Sir, paano ka nakakuha? Masasabi mo na malaking client at paano mo napaniwala ang unang client mo na magtiwala sa isang maliit na tech startup sa inumpisahan mo na kumpanya mo? Opo, ang experience ko po sa isang malaking company is nag-create po ako ng HR solution. So meron po ako naging kliyente, si Mega Sardines. Si Mega Sardines po, sa Zamboanga. Malaking kumpanya yan. Malaking kumpanya po yan. So, ang nangyari noon, nung nagawa ko po yung HR solution na yan, nagawa ako ng website para i-advertise yung aking HR solution. Ang tawag po kasi ng HR malaking webbing. kumpanya yun. Kaya talagang bibelieve sa iyo ang mga prospective client mo kung paano mo naging client si Mega Sardines. Yes, ang ginawa ko po noon, sir, so nag-website po, nag-rate ang website, nakita ni Mega Sardines yung aking solution, pinag-demo nila ako sa company nila, at noong time na yon, pinakamababang presyo ang binigay natin para lang po makuha natin yung kliyente. So, after no po... So, parang nabarat ka doon. Parang ganun din po. Pero sa akin naman po, since siya yung first customer ko, malaking parang kumpanya pa. binamano naman Binamano. So, nangyari nga po noon, so yung 30 days niya, 60 days pala, rather, 60 days na processing time ni payroll, napalit namin into 15 days. Wow. Just imagine po, meron siya paano mo ginawa ito, sir? 20,000 po yung empleyado nila. So, ang ginawa po namin noong time na yun, pumunta kami ng Zamboanga. Since ang timekeeping nila medyo may problema. So, imagine niyo po, pumapasok doon sa
kumpanya is around 2,000. Isang bagsakan yun. Naglagay kami ng 10 biometrics. So, na-divide siya, tigwa 100. Yun po, madali na. Online lahat ng processing. Online, oo. So, from 60 days processing, naging 15 days. 15 days, oo. So, ang laki ng nabawas. Opo. So, natuwa sila. Naging successful yung aming implementation. Doon po, nung naging successful yung implementation, inirecommend na kami o nirepair na kami doon sa ibang mga negosyante na kakalala nila. Kaya po kami lumaki. So, yung word of mouth Yes, ng isang malaking kumpanya na nasubukan kayo. Yun yung naging umpisa mo rin na makakuha ng malalaking client. Opo. Sir. Oo. Ano ba yung mahalagang decision mo, Sir, sa pagtatag na at pagpalago ng CERT technology? Pero bago mo sagutin yan, mag-break muna tayo. Huwag po kayo alis, mga kanegosyo, mga kasosyo. Magbabalik po ang Kabuhayan at Negosyo. Nandito pa rin po kami ni Sir sa Kabuhayan at Negosyo. Kanina, Sir, tinanong kita, ano ba yung sa tingin mo na mahalagang desisyon na nagawa mo sa pagpapalago ng CERT technology? Ang decision po na pinakamahalaga, kasi po, since banggit ko nga na kailangan nating umasenso, pero ang basis po ng aking negosyo is based on how to help others. So, gusto ko pong makatulong doon sa ibang tao. Tulad po niyan, marami na tayong mga empleyado na natutulungan. At yung mga company, not based on the amount nung software. Ang gusto ko po, magamit nila ng maayos yung produkto na binigay ko sa kanila. Tulad po na ikwento ko, yung unang venture ko, unang kliyente ko, hindi ko po hinangad yung malaking amount nung project. Ang gusto ko, maibigay sa kanya at malaman nila na epektibo yung project na yon. So from there po, nag-umpisa na yung journey na kada client, nagiging successful sila. So yun po yung basis ng aking negosyo. To help other business. Good, good. Sa takbo ng negosyo mo, ngayon may branch kayo sa Singapore. Ano ba yung nagtulak sa inyo ng kayo ay mag-expand internationally? Alam mo naman, ang Singapore mas advanced kaysa sa atin, ano? At ano ba yung naging ano mo rito, inspiration mo rito na pumupunta ka na sa international scene? Ang inspiration ko po, wala po kasing IT company na Filipino-owned. Pure Filipino-owned. Lalo na yung maraming company talaga internationally na hindi Pilipino yung may-ari. So ang inspiration ko po, dapat merong isang Pilipino na IT, katulad namin, na maging successful sa international, kahit po sa Southeast Asia lang. Yun po yung inspiration ko doon. Paano mo na sisiguro at napapanatili, Sir, ang makabago at yung kumpanya mo ngayon, lalo na sa competition ngayon, sa AI, ano pa ba mga iba't ibang serbisyo na pinoprovide ni Sir Technology, Sir? Opo, ang Sir Technology po, nagpo-provide siya ng mga security system like CCTV, mga door access, Cloud solution. yan. Software. Pero po pagdating po sa software, yan nga po, sumasabay tayo pagdating sa software, sumasabay tayo sa technology. Na tulad po ng banggit nyo sa AI. Bakit po? So lahat po ng software ngayon merong AI. Katulad po yung sa HR solution namin, sa HR Web. For example, yung recruitment. Tayo ay recruitment agency at kailangan nating makakuha ng 10 na qualified na empleyado. So imagine nyo po, if meron kayong 1,000 na applicant at isa lang ang HR ninyo, paano nyo siya ma-qualify yung 10 na yon ng mabilis? So using AI, bibigyan po natin ng parameter sa AI, bigyan mo ako ng 10 qualified na empleyado or applicant. Parang shortlist. Yes. Lalagyan natin ng parameter. Tapos, in 30 minutes,
shortlist niya na yon. Ibibigay niya na doon sa HR para schedule for interview. Sa tingin mo, Sir, ano yung pinagkaiba ni Sir Technology kumpara sa ibang tech companies ngayon? Kasi ngayon, ang dami na rin na makikita natin ng mga tech technology. Ano ba yung kakaiba na serbisyo na naibibigay ninyo? Ang Sir Technology po, puro po tayo Pilipino. Opo. Unlike nga po nung malalaking company, yan, mostly mga India, Singapore. So malalaki po yung kanilang mga OPEX, operational expense. Sa Sir Technology po, pwede po kami mag-offer ng very affordable price sa isang kliyente. Pero yung quality is same doon sa international supplier din. Sa nangyayari sa atin ngayon, Sir, sa ating gobyerno, no, lalong-lalo na yung corruption. Ako personally naniniwala ako na may magagawa diyan ng AI, no, lalong-lalo na yung masyadong tedious, mga duplicity or something na ginagawa ng gobyerno, no. Minsan na doble-doble, ang daming mga hindi na natin naatin yung ease of doing business. Ano ba yung magagawa ni CERT Technology na maitutulong sa gobyerno at sa iba't ibang government agency na hindi naman sasabihin natin ma-shortcut, pero mapabilis yung serbisyo na inaasahan ng ating mga kababayan para medyo ma-shorten yung mga sobrang mahabang proseso ng ating pamahalaan. Opo, ang pwede natin pong i-recommend sa gobyerno yung ating HR solution na, for example, ang isang empleyado natin, kahit po nasa labas siya o roving, meron tayong mobile app na pwedeng mag-time in and out. Malalaman po ng kanyang supervisor kung nasaan siya. So, ang makakatulong po yun, di ba po, para mabawasan yung ating mga ghost employees. Kasi ngayon, hindi po online or manual yung kanilang HR solution. So using HR web, lahat po doon online. So pag nag-time in and out ka, alam kung saan ang location, pwede kang mag-selfie, tapos yung supervisor mo, pwede kang i-check kung nasaan ka. So mababawasan na po yung mga ghost employee. At mababawasan na rin yung redundancy. Since one time ka lang magta-time in at yung software ang magpa-process ng buong sistema na yon, ng payroll mo, so hindi na kailangan ng maraming tao para gumawa nun. So yung redundancy po, mababawasan, plus yung efficiency, tapos yung cost reduction. Sa mga ghost project, alam mo naman ngayon, talamak ang nakawan sa ating gobyerno, yung mga ghost project sa DPWH. Sa tingin mo, Sir, paano makakatulong dyan ang technology para ma-monitor itong mga ghost? Mayroon mo paraan para ma-monitor natin itong kasi kung minsan nakikita natin nauubos ang oras ng mga senior high-ranking official para lang sa mga pag-inspect sa kung saan-saang lugar ng mga malalaking project na billion-billion na project, yung pala wala. So sa tingin mo ba ano yung magiging solusyon ng technology ngayon para check yung mga ganitong mga ghost project? Meron po kaming technology na po pwede nating gamitin. Like for example po, merong isang project sa bundok or sa isang river. Siyempre doon sa river, walang internet. So yung time in and out natin, yung gumagawa o construction worker na nandoon, pwede natin siyang gawa ng attendance. So siyempre po, itong ating software is online. Posible na po na ma-detect natin kasi meron na pong Starlink. So kahit sa bundok? Kahit sa bundok po, kahit sa dagat, kahit sa river, pwede tayong online. So yung ating project manager, pwede na siyang i-monitor lahat ng ginagawa online kasi dahil nga po sa Starlink, pwede lagyan siya ng CCTV or time in and out, saka yung project costing. Meron po tayong inventory na pwede nang gamitin. Galing naman. At paano mo ba ilalarawan ang yung leadership style dito sa kumpanya mo? I'm sure ito lumalaki na. At ano ba yung pinakamahirap sa tingin mo na desisyon na nagawa mo bilang founder ng iyong kumpanya? Ayun po,
mga difficulties or sa challenge ng company, syempre, yung employee. So, hindi naman natin maiwasan, meron talaga empleyado na hindi natin alam kung paano ang iniisip. So, meron po diyang mga, sabihin na natin, ninanakawan tayo. So, yung kliyente natin dati, ay ngayon, kliyente na niya. Yes. Kasi tinuruan natin si empleyado, nung natuto, nag-resign, gumawa ng sarili niyang kumpanya. Kakompetisya mo na. Ang kompetensya ko na. Ang isa naman po ang mga desisyon na medyo napag-iisipan natin, meron tayo na-terminate naman na iniisip natin na yung terminate natin, paano na siya pag na-terminate. So medyo sumasama rin po yung pakiramdam ko noon pag ako yung nagte-terminate na empleyado. Pero bago ko po desisyonan yon, ilang beses kong tinanong sa sarili ko, kailangan ba natin tanggalin itong tao na to o hindi? Kasi kailangan meron din tayong obligasyon o responsibilidad sa tao na yon bago natin siya tanggalin. Ano ba yung style mo, sir, sa paghahanap ng isang empleyado mo bago mo siya tanggapin sa iyong team? Paano ba ang proseso mo? Ang tinitingnan ko po yung karakter ng empleyado. Much better po yung karakter niya, mabait, maasahan, may integrity. Yan, kesa yung skills. Kasi yung skills po, pwede niya matutunan yun anytime through training. Sa mga ginagawa mo ngayon, sabi mo nga, may 3 kumpanya na po kayo, sir, Opo. no? Paano mo nababalanse naman ang trabaho mo at personal mo na buhay bilang isang busy sa pagninegosyo, isang founder ngayon, sumubok ka rin sa international scene. Opo. Sir, mahirap po talagang yung ayusin yung ating schedule. Pero I make sure na every Sunday talaga is family day. So wala pong ibang pwedeng gumalaw nung araw na yon para sa pamilya. Pagdating naman po sa trabaho, I make sure na nakalatag lahat ng ating tasks for the whole day at i-delegate natin doon sa mga empleyado natin yung talagang priority na talagang gagawin nila. Since nga po nabanggit ninyo na marami tayong company na, actually meron po tayong branch sa Cebu, sa Davao, sa Makati, sa Cavite, saka po sa Singapore. Meron po mga tao yon na nakalagay doon na araw-araw natin kinakamusta at tinitingnan natin kung ano yung mga sitwasyon nila at kung ano yung mga tasks na ginagawa nila. Sa pagbabalik po ng kabuhayan at negosyo, itatanong naman natin kay Sir yung mga sekreto niya sa pagninegosyo. Huwag po kayo alis at magbabalik po ang kabuhayan at negosyo. Nandito pa rin po kami ni Sir sa Kabuhayan at Negosyo. Sir, ako ay humahanga sa pinagdaanan mo sa pagninegosyo, sa mga taga-subaybay natin, no, sa Kabuhayan at Negosyo. Gusto kong i-share mo sa kanila ano sa tingin mo yung pwede mong i-share na sekreto na ikaw ay nagtagumpay dito sa pinasok mo na negosyo. Okay. Simple lang po ang sekreto sa pagiging successful na negosyante at para makakuha tayo ng magandang mga customer or kliyente. Pag meron po tayong pinag-usapan or agreement with the client, kailangan po ibigay natin siya ng 100%. At minsan po, dinadagdagan ko pa yon. Parang example ko po, 3 pictures yung ibinenta mo sa kliyente, bigyan mo pa siya ng 1 or 2 na extra. Bonus kumbaga. Kasi doon kanya malalaman na yung kliyente mo, malalaman niya talagang binigay mo 120% nung pinag-usapan ninyo. Tapos po, ang maganda pa noon, dapat hindi ka nila makalimutan. Ang gagawin natin, every time na every birthday nila, or meron Pasko, riregaluhan mo sila. So parang mangyayari na, pag hindi ka nila nalimutan, pag meron silang project, ikaw ang matatandaan nila. Para from time to time, kinukuha ka nila at sa mga projects na yun.
Ikaw ba kanina nabanggit mo na may mga pagkakataon na parang gusto mong sumuko, no? At saka lalong-lalo na rin during the time of pandemic na marami tayo naging challenge. Ikaw ba, ano ba ang ginagawa mo pagka may mga challenge ka na paano mo, ano yung style mo para malampasan yung mga problema sa business negosyo? Ang ginagawa ko po na simple lang po. Yung mga anak ko, ang iniisip ko every time na mayroong challenge akong na-encounter. Ang sinabi ko nga nun sa sarili ko, pag ako sumuko sa negosyo, ano na lang yung magiging kabuhayan ko? So, magiging empleyado na lang ako. Pag empleyado po tayo, hindi tayo pwedeng mangarap ng sobra-sobra. Kung magkano lang po yung sinesweldo natin sa buwan-buwan, dapat kontento tayo dun. Pero po, pag ikaw ay naging successful na negosyante, unlimited po yung income na pwede mong makuha. So, yung inspirasyon natin, tulad ko po, para doon sa pamilya ko. Hanggang nandyan po yung pamilya ko, masaya sila, inspirado po akong magtrabaho na magtrabaho. Every time makaka-encounter ako ng problema, yan, ilalabas ko yung mga anak ko, sabi ko, mamamasyal kami, ganyan. O bakasyon, yun, marireset na po yung problema ko. Laban uli after nun. Mayroon ka bang payo may bibigay sa mga kabataan Pilipino na nangangarap din magtayo ng kanilang negosyo, lalong-lalo na dito sa larangan ng technology? Baka meron kayong pwedeng ipayo sa kanila. Opo, ang papayo po sa mga kabataan ngayon, mga negosyante, wag po kayong matakot na mag-fail. From failure po kasi, diyan yung matutunan lahat ng mga dapat nyong gawing tama. Kasi pag ang mangyari po noon, pag nag-fail kayo, sa susunod na gagawin ninyo, dapat hindi na kayo mag-fail. Or wag nyo nang gagawin yung failure na ginawa nyo nung una. So, habang bata po kayo, mag-fail kayo na mag-fail. Kasi eventually, lahat na nang gagawin nyo, moving forward, lahat po yun, magiging maganda na. Yan. At isa pa po, habang bata, mag-ipon. Kahit paunti-unti lang po, after several years, makikita nyo, malaki na yan. Ako personally, sir, advocacy ko yung matulungan natin, ma-educate natin lalo yung mga maliliit na negosyante, no? The micro, small entrepreneurs. Paano ba sa tingin mo makakatulong ang teknolohiya sa maliliit na negosyo ngayon? Sir, marami pong way para matulungan ang mga small businesses ngayon. Ang mga business po na hindi maka-afford ng isang physical store, pwede po kayong mag-online selling. Marami pong platform dyan na pwede kayong magbenta ng mga produkto ninyo. Nandiyan na po si Lazada, si Shopee, pwede kayong mag-create ng sarili nyong online shop. Tapos po, ang advertisement. Dati, kailangan natin magbayad ng mahal sa isang commercial. So ngayon, using Facebook, mag-live selling kayo, mag-post lang kayo, tapos magawa kayo ng content araw-araw. So, malamang po kikita kayo. Dahil ganyan din po yung ginagawa namin. Ano ba ang nakikita ni Sir na magiging kinabukasan ng Sir Technology sa susunod na 5 taon hanggang 10 taon? Ang nakikita ko po, makakapture na namin yung Southeast Asia. So, since meron na po tayong Singapore-based na company, so yun, makakapture na po yung mostly yung mga third world country, yun po yung pangarap namin muna na makapture in 5 years time. Na magkaroon kami ng mga branches sa iba't ibang bansa dito sa Southeast Asia. Ang Pilipinas, lalong ito, yung mga neighboring ASEAN countries natin, katulad ng Singapore. Opo. Dati, ano rin ito, third world country. Pero sa tingin mo, bakit tayo sa Pilipinas ay hindi tayo talaga umaangat, or hindi tayo nakaka-compete sa technology ng katulad ng Singapore? Sa tingin po, sir, kulang ng suporta ng gobyerno.
Tulad po ng Singapore, di ba? Nabanggit nyo po, third world country sila. Dati, oo. Dati. Ngayon, first world country na Opo. sila. Ano rin, malawak din yung corruption dun sa kanila before, bago pumasok yung kanilang magaling na presidente. Yung presidente na pumasok doon, nung time na yun, binago niya lahat yung sistema. Tinanggal niya yung corruption, naglagay siya ng magandang sistema, at binago niya yung kultura ng mga empleyado at saka ng mga tao doon sa Singapore. Kung kaya pong gawin sa Singapore, kaya din gawin dito yan sa Pilipinas. Sir Sert, baka may parting words ka sa mga tagapanood natin, mga suki natin dito sa Kabuhayan at Negosyo, at ano ba yung mga aabangan ng mga kababayan natin na ginagawa ni Sir Technology? Your parting words, sir? Ayun po, nais ko lang po magpasalamat kay Sir Gani sa pag-imbita sa akin dito sa Kabuhayan at Negosyo. At pwede nyo po kami, Sir Technology, makita sa Facebook. Hanapin nyo lang po yung Sir Technology Incorporated. Ayan, kami po ay complete IT solution. Gumagawa po kami ng mga software at meron din po kami mga solar. May solar din kayo? Opo. Oh, galing. Oo. Maraming salamat sa iyo, Sir, sa pagbabahagi mo ng mga kwento mo, sa pagsusumikap ninyo po, katatagan at tagumpay mula sa napakasimpleng simula hanggang sa pagtatag ng isang makabagong kumpanya sa larangan ng teknolohiya. Tunay po na kahanga-hanga ang iyong dedikasyon sa paglika ng mga sistemang tumutulong sa mga negosyo upang maging mas epesyente, mas tapat at mas handa sa hinaharap. Sa ating pong mga tagapanood, naway nagsilbing inspirasyon ang kwento ni Sir Guru upang tayo'y maging masipag, maparaan at bukas sa paggamit ng teknolohiya. Hindi lamang sa pagninegosyo, kundi sa pagbuo ng mas maayos at mas matatag na kinabukasan. Ako po si Gani Makatuman, nagpapaalam at nagpapasalamat. Patuloy po natin tangkilikin, suportahan ng mga lokal na negosyo na mga kababayan natin. Para po sa mga hindi nakapanood ng ating nakaraang episode, maaari nyo pong balikan ang YouTube channel ko, Gani Makatuman, at Facebook page, Gani Makatuman, Kabuhayan at Negosyo. Huwag po natin kalimutan mag-like, subscribe at i-follow na rin natin para sa mga bagong episodes at update. We at Kabuhayan at Negosyo are one with the government in our commitment to help Filipino entrepreneurs improve their lives. Lagi po nating tatandaan, kahit anumang sakuna, kahit anumang problema, kayang-kaya natin ito. Maraming salamat po.